safety. Bakit ba ang tagal mo? Kasi yung redhead doon, dinate ko. Tawagan ko na siya maling gabi sa Manila Hotel. Yan ang akala mo, bukas na pupunta tayo sa Baguio. Bukas? Bubutan mo na! Parang nalaman mo sa isip mo, hindi man lamang tayo nakapag-inom na sandali sa Manila Hotel. Puro kalukuhan na sa isip mo. Unahin muna natin para sa ating sarili, ba? Bigyan sana tayo ng acquaintance party pagdating natin, ano? Para ano? Pupunta tayo rin upang magtrabaho. Pero kinakailangan magkaroon sila ng pagkakataon upang makilala tayong mabuti. Nang hindi naman sila magkamali kung sino si Eddie Gomez at kung sino naman si Mario. Yun ay napakadali nilang malalaman sapagkat ikaw ay sapagkat sa ating dalawa ikaw maganda at akong pangit. Hindi, nasabi ko lang yun sapagkat ano naman ang dahilan mo, hindi ka na dapat humingi pa ng pamakain. Okay, forget it. Forget it? Yan ay maaari mong gawin sapagkat ang mukha mo hindi ganito. Talagang magkamukha ang magkapatid ng kambal, ano? Mari silang pagkamalan. Yung si isa yung may pinsala sa mata. Tapos makisig at gwapo ang isa. Hindi nagkailang larawang ipinakita sa atin ng direktor. Ngunit ang may pilat sa mata ay kilos maginaot sila mabait. Oh, tama na sa akin yung gwapo. Uy, kay aga naman yan. Tayo na, baka makita pa tayo sa campus. Maligayang pagdating. Salamat at tapos na kayo sa inyong pag-aaral. Mupo kayo. Maraming salamat, Director. Thanks for everything. Hindi kayo dapat sa akin pasalamat. Kung hindi sa Villarama Scholarship. Nalalaman po namin yan. Ulit sa inyo naman ay may utang ng loob din kami. Sa bagay nga, pero ang lahat is pagsunod kay Ginong Villarama. Kaya nga po kami naparito agad sa inyo upang malaman kung kailan kami magsisimula ng trabaho. Boy, sandali lang, Mario. Kami po magkakapatid ay nakahanda na ngayon. Sa bagay nga, pero hindi pa ngayon. Meron pa kayo 1 linggo pang mamahinga. 1 linggo lang. Tama na sa atin yung 1 linggo. May panahon pa naman tayo pabisitahin si... Apang Mario, kararating laan natin na ba? Pupunta pa kami sa Iloilo sa lalong panahon upang makabalik agad. Kumasal lang kay Ginong Villarama. Kung gano'n ay magkita tayo sa loob ng 1 linggo. Opo. Yes, kami. Director, napansin ba ninyo kung umulila ng puting bulaklak siya ng araw? Hindi. Hindi. Akala ko ba naman malaga sa inyo? Nasanay tayong dalawa naman maging maligaya sa ating trabaho dito. Anong oras niyo, Director? Hindi na balik. Hanggang muli. Ano ang ibig niyo sabihin? Aba, ewan ko ho. Boy? Ano po kailangan nila? Parang pakita lang itong maleta ko sa room 12. Sabi po ito si Dr. Gomez. Nung bagong medikong galing sa Amerika. Oo, alam mo rin, ha? Tama nga po, sa barko pa kayo, balita na niyo pagdating dito eh. Sige, pakita lang mo lang. Naglado po, Doktor. Excuse me. Naroon. Ito po yung kwarta.
malambot ka dito? Wala na po, wala po malambot dito eh. Salamat. Tama ang nurses quarters nyo rito? Diyan po lamang, bakit po? Wala naman. Hindi ko lamang malamang sakali. Alam mo kung minsan inaatake ako sa puso eh. Hindi mo naman yata masyadong malubang karamdaman niyo. Bueno, meron akong papro na ngayon, ha? Ka nang bahala sa akin, ha? Para ko naman bahala sa'yo. Bakit po, Doktor? Ano nangyayari sa inyo? Ha? Bakit kang pakidala niyo itong maleta ko sa room 12? Ha? Wala. Hindi. Marami ba kayong maleta? Hindi, yan lang. Sige na kung bahala sa'yo. Hindi pag-away ba kayo? Hindi naman, bakit? Ay, wala ho. Ah, ito para sa pagod mo. Ano ba ang pangalan mo? Nasabi ko na po sa inyo kanina. Kanina? Opo. Baka nakalimutan ko. Saan mo po ang pangalan ko? Ah, Selmo. Bueno, pag meron maghanap sa akin, pakisabi mo lang na sa laboratorio ako, ha? Opo, Doktor. Diba, wala mga kapsan yan. Hindi ka ba matapos yan? Ano ba? Kanina po ako eh. Ito. Kumusta ko? Ano ba nangyari sa'yo? Naku po, lumakas ko. Huwag na umusigan. Kung totoo siya, sabi ko, Hindi ka na pagtitiyagaan pa ng mangkukulam. maniwala ka sa akin. Tataglan ba naman ang kulam yung itsura mo? Hindi ako nakulam. Nasisiran ako ng ulo. Yan pa! Paano mo nahalat? Alam mo, yung bagong dating na doktor, dalawa, tingin ko siya. Naman! Lasing ka! Nakatagal na ba akong uminom? Oh, dalawa, tingin mo din sa bagong doktor. Oo. Wala nang ibig mo sabihin. Hindi ko pangyayari. Oh, Kakasapin ako. oh, Aalis siya. oh, Maya niya. Dadaan dito. Yung isa, may sakit. ha? Yung isa, wala. Paulit-ulit yan. Pupunta ako sa kwarto. Sa pasilyo. Sa dalan. Dalawang mukha nakikita ko. Tama. Nasisira nga ulo mo. Ay, nang gagawin ka. Ano ba ang gagawin mo? Di magsabi ka sa direksyon para madala ka sa Mandaluyong? Tika, nagmukhaan doon sa Mandaluyong. Anong gagawin mo? Ano ang gagawin ko? Di ba iiwan ako dito? Ba, hindi maaari yun. Pinakalang sumama ka sa akin. O, yun, aba ang sero mo. Aba na, abon, abo. Hindi ba talaga kasi nalupad pa yung isasama ko sa dili sa pinahawa. Sa nalupad sa pinagaya. Pero hindi sinasabi ng pari na kung sakaling maloko ka pati kung magpakaloko. Ay, nakulong na ako. Nakulong na ako. Kaya na, dali mo yung mga dala ko. Dali mo mga tayo ng madali tayo. Manapa nga pangasawa ko dito sa antel mo. Saka ka lang taba. Ang mabuti ko dali natin sa Mandaluyong. Hindi kailangan. Hindi kailangan. Baka ho makakawa yan. Huwag ka mag-alala. Hindi siya masisira ng bed. Hindi masisira ng bait. Matagal na ako may duda dyan ah. Hindi lang ako nagkikikibot. Ano si sister? Antipatiko. Bueno, kayo ang bahala. Pag may nakagat yan dito, hindi ko nasagot. Hindi sila babalik. Maniwala ka sa akin. Pagkat sinasabi niyang doktor na dalawa kanyang tingin, talagang dalawa. Huh? Ang ibig ko sabihin sila'y kambal. Kambal? Sila nga mga bago natin kasama dito na si Dr. Eduardo Gomez at Mario Gomez na kagagaling pa lamang sa Amerika. Ganoon po ba? Kahit na ho, ang mabuti ba ipasok na natin siya sa Mandaluyong nang makasiguro tayo. Itong tao, ito ko ang prisasabi. Bakit mo pagpipilitan ako ipasok doon? Masaya dun. Marami kang magiging kalaro. Di ko. Sir, kapatid. Magkababa ka na nakakita sa atin. Walang makakakita sa ate.
inyo. Yan ang isa sa sinasabi ko yung kambal, si Dr. Eduardo Gomez. Napakaganda. Pakita kay Guwapo. Like brother. Pag hindi kita binantol dyan eh. Mano kayo dalawang sibalik sa inyong mga gawa eh. Halika na rito! Oo, sakit. Eddie. Yan. Hindi ba sabi ng director na isang linggo tayo sa higa? Oo, mamaya lang. May date ako eh. Ibig mo yung bilihan check that? Nightclub na naman. Hindi ka na ba nagsawa nun sa Amerika? Sinigabi-gabi kang... Huwag mo akong ipare sa iyo. Habang ang tao ay bata, ay kinakailangan magpakaligaya. Kung tumanda at magkaroon ng rayuma, de... Minto, hindi kita pinagbabawalan sapagkat yan ang higit mo. Ngunit, hindi yan ang dapat mong harapin sa unang pagdating natin dito. Eh, ano ngayon? At ano ang gusto mong gawin ko sa loob ng 5 araw? Ibig mo mamalagi ako dito katulad ng isang nuno sa punso? Oo, no? Pero hindi mo ba natinig ang sinabi ng direktor? Ang lahat ng tagumpay natin ay utang sa kabutihan loob ni Doña Dolores Villarama. Ang mabuti ay magtungo tayo sa Iloilo upang pasalamatan ng Doña yan. Yan ang hinihingi ng magandang asa. Kailangan eh, umanaw tayo sa utang ng loob. Ikaw na lang kung ibig mo. Ba, kailangan ka rin na ba? Ikaw ay nakinabang din sa kanyang kabutihan. O, kayang-kaya mo yan. Ikaw lang kumatawa sa akin. Chicken feed naman siya yung bagay na yan eh. Saan mo kinanglan ka? Ito po bang bahay ni Doña Dolores Villarama? Wow, Tagalog gali ni. Ano ko, no? Ang buta ko ng gusto ni. Magandang umaga po. Ako po si Dr. Gomez, kagaling ko lang sa Maynila. Nais ko po sana makausap si Doña Dolores. Huli, Anay. Salamat po. Antay ka lang diri, Anay, ha? Ayun lang po, no? Magandang araw po. Ako po si Dr. Gomez na... Dr. Gomez? Ano pong sadya ninyo? Ako ay isang medikong pinagtapos ng Villarama Scholarship. Kaya ako naparito upang magpasalamat sa inyo. Kung kayo hindi ako inyong kailangan, marahil ang ibig niyo sabihin ay ang aking lola. Siya'y namatay na. At ako na lang nagpapatuloy ng kanyang habilin. Dolores Villarama din po ang aking pangalan. Maupo kayo. Kung gayon eh, kayong dapat ko pasalamatan at tanawan-nautan ng loob ngayon. Sa pangalan niya ay maaari kong tanggapin ng gayon. Ang kanyang habilin ang aking sinusunod, sapagkat nais kong sa kabila ng aking kalagayan ay may pagkaloob ko sa ibang biyayang ipinagkait sa akin ng kapalaran. Miss Villarama, ako ay isang mediko na maaaring makatulong sa inyo kung inyong mamarapatin. Anong may tutulong niyo sa akin? Ang inyong mga mata, yan ay maaari Ang nating... aking mga mata? Ewan ko po na magagawa niyo sa bagay na ito. Ako'y nakasakit ng malubha. Nang ako'y gumaling, naging malabo ng aking mga mata. Ako'y sadya ng bulag. Ngunit, ang medisina ay malaking inunlad ngayon. Maraming natuklas ang paraan ng paglunas. At yan ay maaari natin gamitin upang maibalik ang iyong paningin. Magagawa kayo ninyo sa akin ng ganyan? Mayawa ang Diyos, Miss Villarama. Nagsanay ako ng pagtisti sa Amerika. At kung pahihintulutan ninyo, ang karunungan niyo na ay gagamitin ko ngayon. Salamat ninyo at binigyan niyo ako ng panibagong pag-asa. Kung ngayon eh, alis na muna ako, ngunit babalik din. Ipaghahanda ko ang pagtupad ng aking pangako sa inyo. Kahit hindi ko kayo nakikita, ay nararamdaman ko sa aking sarili ang sinig ninyong lipos ng kabutihan. Aasahan kong inyong sinabi. At sana'y magtagumpay kayo.
naman kayo nagmamadali ng pagbalik sa Baguio? Marahil nalulungkot kayo dito, ano? Hindi ho naman. Kaya lamang nais ko magkaroon ng sapat na panahon upang mapaghandaan ang gusto ninyo pupunta roon. May nagbabalita sa akin na napakaganda daw ng Baguio. Meron naman nagsasabing walang kwenta. Alin ba ang totoo? Sa akin po may ginaganda o ipinapangit na isang bagay. Ay nasa uri ng puso't pagkatao na tumitingin. Kung siya'y nakakakita, hindi ko dapat sinabi yun pagpaumanhin ninyo. Sa inyo sarili kayo dapat humingi na paumanhin. Sapagkat sa mga taong may kapansanan ay marami ng ibang lilibak. Kaya hindi kayo nararapat tumulong pa ng paghamak sa inyong sarili. May katuwiran kayo. At sige sa inyo, ako ang nakakaunawa ng inyong sinabi. Bakit ako may kapansanan at kayo'y wala. Ako nga kaya makakakita pa? Sa tulong ng Diyos at ng taimtim ng dalangin ay walang hindi maaaring mangyayari. Bueno, papaalam na ako at hihintayin ko na lamang inyong telegrama kung kailan ang pagdating niyo sa Baguio. Opo. At maligayang paglalakbay. Salamat. Balik po ako mamaya alas 2. Bakit ba ganyan ang ginagawa mo? Kung mahuli tayo. Bakit? Ayaw na itong gulatin kita. Kasi lagi ka na lang busy kaya wala ka ng panahon para sa akin. Eddie, utang na loob. Tayo na sa duty. Kung makita tayo ng supervisor dito, anong gagawin niya sa akin? Ang matandang yun. Akong bahala sa kanya. Paborito ako nun eh. Tama ka na nga. Panay na biro ang nasa ulo mo. So, lalabas tayo ulit sa Sabado, di ba? Hindi na maaari. Night duty na ako mula sa Sabado ng gabi. Paano ang date natin? Di sama mo na sa campus. No. Huwag kang lumapit. Miss Reyes. Good morning, Miss Campos. Lovely day, Miss Campos. Oh, good morning, Doctor. I want to see you in the office right away. Yes, Miss Campos. Nakita mo na. Hindi ka sabi magtitigil hanggang... Hindi naman tayo narinig ah. Anong malay mo? Bakit ka ba nakabahala? Kanyak ko yun. Palo sa akin ang matandang yan eh. Dinadaan mo ang lahat sa biro. Ayaw ko maniwala sa akin. Watch me. Watch me. May kailangan ba kayo, Doktor? Wala ako, Miss Campos. Hindi naman kayo aking sinipulan ah. Ngunit, masisisi ba ninyo ako kung sakaling kayo nga? Ako si Dr. Gomez naman. Ang totoo, Miss Campos. Nabibihag ako sa kulay ng inyong mga. Kayo man pino at tunay na kaibig-ibig. Ngunit huwag niyo po ba bayang hindi nakaayos, ba? Dahil ayusin ko para kayo lalo magiging maganda. Aba naman, Doktor. Hindi naman dapat ninyong kami ng ganyan. May mata din pala kayong maamo. At alam ninyo, ang mata daw ang siyang salamin ng butihing kaluluwa. Oh, hindi ho naman yata Oo, Miss Campos. Ang lahat nagsasabi ng inyong kabutihan. Kayo daw ay isang maawain, mapagbigay tulong sa mga doktores at mga nurses na namin dito. Katulad ni Miss Reyes. At ano naman ang sinasabi ni Miss Reyes? Aba, Miss Campos, nagmamalaki kayo. Kayo daw mabait. At lahat daw ay gagawin niya alang-alang sa inyo. Alam niyo sa Sabado sana na darating, dadalhin dito ang kanyang inang may sakit sa ospital. Ngunit nung sabihin nga niyo na meron siyang trabaho, ay hindi na nakatutol ang pobre. Alam ko kung ano nasa kanyang kalooban at hindi ko naman siya masisisi. Kung gayoy, papalitan ko na siya ng iba sa kanyang tungkulin. Miss Campos, tanggapin niyo itong rosas na ito. O kaya,
Bayaan niyo ako na maglagay sa inyong buhok sapagkat yan lalo na babagay. Tuwing makakita sana kayo ng roses na katulad niya na ilalahanin niyo. Naaasahan yan. Goodbye, dear Miss Campos. Anong tinitikman mo? Wala ako. Oy, Mario. Ngayon ka lang ba dumating? Oy. Sarap-sarap magpahinga, no? Ito naman eh, hirap na hirap sa surgery. Biro mo, 3 gabi walang tulog. Pag tinawag pa ako mamayang gabi, talagang patay na. 3 gabi? Oh, Bakit? Si Eddie, saan? si Eddie. Parang hindi mo kabisadong kapatid mo niya na. Bakit? Ano ibig mo sabihin? Ito lamang masasabi ko. Huwag ka sanang magalit. Masyado siyang pabaya sa trabaho. Salamat sa iyong pagtatapat niya. Magkakausapin ko siya. Greetings, ladies. Uy, hindi ko alam na dumating ka na. Oo, ngayong umaga lang eh. Kala ko doon ka naman inirahan habang buhay. Ang tagal mo ah. Si Eddie, ano ba nangyayari dito? Ewan ko ba. Tila hindi nagustuhan ng direktor ang parang na aking pagtistis kagabi. Kaya ang akala ng mga ito, mas mahusay na silang doktor kaysa sa akin ngayon. At hindi ka ba lasing? Ang siluektomy lang naman yun ah. Hindi yan ang itinatanong ko sa'yo. Okay. Forget it, Mari ba? Sobrang na sermon sa akin ng direktor. Ang Dolores Villaramang nakita ko rin ay isang dalaga. Siya ay bulag. Bulag? Marahil niyakan pa siya kaya ka natagalan doon, ano? Siya ang nagtataguyod sa mga habilin ng Yamahong Donya. Ako nang matanda yun eh. Ang kanyang pangalan ni Dolores Villarama rin. Kaya ko nga inihanap siya ng bahay upang matuluyan niya dito. Ano ba nangyayari sa'yo? Ang isang katulad niya, hindi na kailangan tulungan. Hindi siya ganyan. Nais ko lamang siyang pagalingin sa kanyang pagkabulag. Well, that's your headache. Hindi ko lamang maintindihan kung bakit ka mag-aksaya ng panahon sa isang bulag. Eddie, ba't ka ba naging doktor? Hindi naman yan ang hilig mo ah. Ba't hindi? Bagay naman sa akin ang uniforme, di ba? Dr. Mati po kayo? Yes. Telegram from the chef. Thank you. Good news, Doctor. Oh, very good. A1. Ito ngayon ang bagong tahanan mo, Dolores. Naku, ang gaganda ng mga bulaklak. Sana'y nakikita niyo. Sarawang katungan lang ng liliyak. Maaari ko bang mahawakan? Dito yun.
Lily? Carnation? Dahlia? Daisy? Ito ang bulaklak na pinakamahal ko sa lahat. Mapo muna kayo. Pagkatapos ng operasyon, kung may awan Diyos, marahil ay makikita ko ng lahat na yan. Pagkaraan ng ilang araw pang pagsusuri, ay maaaring nakitinda rin sa ospital upang gawin ang pagtistis. Kayo ang bahala, Doktor. Labis ang pagtitiwala ko sa inyo. Bueno, paalis na muna ako, magpahinga ka sana mabuti. Bukas na siguro ang balik ko. Norma, ikaw na sana bahala sa kanya. Yes, Doctor. Hindi. Ipahanda ko na yung hapunan. Norma? Bakit po? Matanda na ba si Dr. Gomez? Aba, hindi ho. Siya isang batang doktor at totoong dalubhasa. Ano pang masasabi mo tungkol sa kanya? Sa loob ng hospital, ay kaibigan siya ng lahat. At kung may party naman kami, ay siya pa nga ang mga awit. Napakabuti niya. Nalalaman ko, wala siyang makakatulad. Bigyan mo kaming dalawang chicken sandwich sa kaskat soda, ha? Kape lang ang para sa akin. Kape na rin sa akin, chicken sandwich. Ito na nga, Eddie. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Mabigat na ang katawan ko. Hindi kita maintindihan, oo. Kaya siguro mahal na mahal ka sa akin dahil ganyan ka eh. Kilos mo yan para sa pagdaon na tayo kasal, ah. Siguro nga yan ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Lumilipas sa atin ang panahon sa ganitong paraan na lamang. Walang pagbabago at walang pagsisikap sa hinaharap. Marahil, isa pa akong magiging Miss Campos. Bakit ba natin pag-uusapan ng bagay na yan? Alam mo, dapat natin gawin, magsaya tayo at maging maligayang lubos. Huwag mong daanin sa biro ang lahat. Sawa na ko sa ganitong pagkikita. Hindi ako batang munti itong laging uhaw sa kasayahan. Ang nais ko'y tumahimik na upang magkaroon ng tahanang magiging sariling akin. Uy. Kung ganito na lamang ng ganito ang mangyayari sa atin, mabuti pang putulin na natin ang ganitong pagkikita. Inaakala kong wala kang tunay na hangarin kundi alil wala mga pag-aaksaya ng panahon. Chita, tapat ang aking layunin sa'yo. Ngunit, tingnan mo, inakala kong hindi ako magiging mabuting asawa eh. Isa pa eh, napakasaya ng buhay ko upang palitan ng mga pangyayaring nakikita ko sa ibang tao. Siguro naman hindi mo rin gusto mangyari sa'yo ngayon. Halimbawa, tingnan mo lang yung tube Victor ko. Mula lang siya. Chita, sandali lang. Sige, ikaw lang kumain yan. Hayaan mo ako na muna maging mga mata mo ngayon. Bakit hindi? Ang ibig kong makita at magkita na inyong makita ay ang pinakamagandang bagay dito. Siya'y may along-along buo. Mga pisnging kulay sagad. Ngiting kasing tamis ng pulot pukyuta. Ang totoo ay ikaw ang pinakamagandang bagay sa buhok na ito. Huwag mo sana akong biruin ang ganyan. Hindi biro ang iyong kagandahan, Dolores. Ang ibig ko, ilarawan mo itong bulaklak na bigay niya sa akin. Ang mga talulot ng bulaklak na ay puting-puti. Parang mga anyang sa langit ang busilak sa kanilang kawalang malay. Langit? Anong ayos ng langit? Kulay bugaw. Maliwalas.
wala ulap ako minsan nagpapatalim sa kanyang mukha. Ang ulap naman. Ayun. Parang puting kumot na nakalatag sa pagitan ng bundok. At kung tanawin ko ay parang usok na patuloy na sa paglipad. At kung bumigat ay nagiging ulan na siyang umuuga sa daigdig na ito. Ewan ko ba, ngunit sa aking palagay ay higit magandang yung paglalarawan kaysa sa tuyo na inyo ng mga bagay na inyong sinasabi. Marahil nga. Sapagkat kung tayo magkapiling ang lahat ng aking tignan na higit pang gumaganda kaysa dati. Ano yun? Huli ng ibon. Dalawa sila at naghahabulan sa punong kahoy na lumililim sa atin. Nakakatuwang marinig ang kanilang mga huni. Siya nga. Sapagkat yan ang sarili lang awit sa kanilang pagmamahalan. Tulad ng isa sa kanila ako nagpapasalamat ngayon. Dahil sa'yo nagkaroon ng panibagong sigla ang aking buhay. Doktor, Maniwala ka. Alang-alang sa'yo pipilitin ko makamit ang tagumpay at karangalan na sa aking karunungan. ang dahil sa akin? Hindi ka kaya naaawa lamang? Kung may dapat kawahan ay ako, hindi ikaw. Bakit ka nagsalita ng ganyan? Wala naman. Buti pa bumalik na tayo sa bayan. Ikaw ang masusunod. Ating pag-ibig tunay at wagas at di na magbabago hanggang sa wakas at kahit ang buwan ay tuluyan maglaho, di ka rin mawawagli sa aking puso. Ating pag-ibig, ito ang lunas sa dusa at bagaban, sa bawat hirap may awit sa bawat batin, may kulay ang langit sapagkat wagas ang ating pag-ibig.
pagbibilin, Doktor? Wala pa na itatanong sa'yo si Dolores. Tungkol po sa ano, Doktor? Tungkol sa kanyang kalagayan. O, Juan, tungkol sa akin. Aba, marami po. Noong una pa siyang dumating dito. Ano yun nasabi mo sa kanyang aking anyo tulad ng... Aba, wala akong sinasabi sa kanyang ganyan. Wala kayong dapat alalahanin. Salamat. Hindi na dapat malaman ng kapintasang ito. Alam mo inaakala niyang maganda ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. At nais ko sanang manatili ang gayong paniniwala niya. Ginagawa ko po, Doktor, ang pag-iingat. Bueno, ako'y nagtitiwala sa iyo. Alam kong gagawin mo ang lahat na makabubuti sa kanya upang malaging masigla ang kanyang hangarin sa pagaling. Maasahan niyo po, Doktor. Uy! Ha-ha! Bago, ha? Mari ba magamit to? Bakit ka pa nagsasabi? Total, kurbata, pantalon, Amerikano, lahat naman ginagamit mo kahit mo ko nalalaman, eh. Mabuti na yung malaman mo. Kahit hindi ka nagpupunta sa nightclub, ang baro mo na nakararating doon. Ano? Handa ka na ba sa operasyon? Kasi siya kung hindi naman gano'n kabigat ang sakit ng Dolores sa mata. Cornea lamang may diferensya. Gagawa ang corneal transplantation. Siya ang una kong gagawin sa bayang ito. Sila yata dibdiban ng pagmulasakit po sa bulag na yan, ha? Ano ba ang kanyang itsura? Mabuti manood ka sa oras ng pagtistis at na makita mo. Could be interesting, pero wala akong panahon eh. Next time na. Miss Villarama, oras na upang bumalik sa ospital. Ang bilin ng doktor ay balik kayo bago dumilim. Bakit ho? Meron ba akong may tutulong sa inyo? Wala. Kung inaalala niyo ang gagawing operasyon, ay wala kayong dapat ikatakot, lalo na kay Dr. Gomez. Hindi dahil dyan, Norma. Hindi na ako natakot ngayon, kahit ano pang mangyari. Oh, lanta na pala mga bulaklak na yan. Bago tayo magtuloy sa ospital, ay dumaan muna tayo sa session road upang makabili ng sariwang daisies. Huwag na. Ito'y galing sa kanya. Itatawag ko't lagi iingatan. Ang banal na alaala ng kanyang kabutihan ay lalaging sariwa sa aking gunita. Mula ngayon, hindi na ako mangungulila. Dahil sa kanya ay nalaman kong buhat sa karinglan ng kahapon ay may umaga pang darating. Isang umagang lipos ng pag-asa. At kung maging bigo man ang operasyon, magiging buod din at matibay ang aking loob. Siya ang magiging mga mata ko sa lahat ng sandali, katulad ng kanyang pagiging aking puso. Norma, kung minsan ako'y nangangamba sa magiging wakas, parang ako'y walang karapatan upang maging kasing ligayang katulad ngayon. Marahil labis ang aking hangarin. Marahil mabubuksan ang aking mga mata upang makita kong tapos na palang isang pangarap. Itiwala natin sa Diyos ang lahat. Dumidilim na. Tayo nang bumalik sa ospital.
ay magigising na siya. Bayaan mo siyang matahimik. Walang dalaw at walang ingay. At bigyan mo siya ng mainit na gatas hanggang hindi pa nakakaraan ng bisa ng anesthesia. Pagkatapos, bigyan mo na siya ng full diet. Opo, Doktor. Ano pa ilalagay ko dito sa report, Doctor? I think that's all, Miss Reyes. At ikaw na sanang bahala mag-ingat sa kanya. Sa oras na dumating ang sakit ng ulo at ng mata, ay turukan mo siya ng Demerol at tawagan mo ako. Yes, Doctor. Dali kayo, emergency. May humihingi na kami ng tulong. Tawag ka ng ibang doktor, merong pupuntahan mo yun eh. Baka hindi niyo abutan. Saan? Ayun o, ayun. Ayun. Sandali lang. Saan ang pasyente? Sandali lang. Sandali. Ay po, nakala ko may emergency ito. Nasaan? Ba't ka pa nagsusuklay dyan? Sandali lang. Sandali lang. Nasaan ang pasyente? Eto, doktor. Eto, doktor. Eto. Eto. Kala. Huwag niyo akong iiwan. Huwag niyo akong iiwan. Nasa inyong mga kamay ang aking kaligayahan. Ay, ito ang aking kaligtasan. Pag ako yun yung iniwan, ako'y mamamatay. Ay mo na, baka nga talagang may lagnat ka. Hindi dyan, doktor. Dito masakit. Dito. Dito pa. Ay, dito. Ay, dito. Ay, salamat. Talagang magaling kayo. Nang madampi ng maiinit yung palad ang aking mga pisti, naginahawahan ako. Ay. Bueno, kung nagiginhawaan na kayo, di alis na ako. Huwag niyo akong iiwan. Marami po akong masakit sa akin. Ano nga kailangan lang dito mga palad? Dito. At dito. At dito pa. Dito pa rin. At dito pa rin. Hi, doktor. Huwag niyo akong babayaan. Bueno, kung lahat ng katawan mo ay masakit, marahil lang kailangan mo isang Ano huwing, doktor? operasyon. Ngayon naman, kung ayaw mo magpa-opera, kung may papayo ko sa iyo, eh, magpatingin ka na sa ibang doktor. Ay, doktor. Ba't kayo papayag akong mapiras? Pag ako papayag ka, ha? Oh, doktor. Operahan kita ngayon. Oh. Papa-opera ka, ha? Oh. Sige. Hey! Over here. Ano, kumusta ang blind beauty mo? Nawala na ang lagnat at naalis na din ang pamimigat ng ulo. Ligtas na siya sa ginawa kong pagtistis. Araw-araw magpapatuloy na siguro ang pagaling. Good sign. Alam mo, nakita ko na yung pasyente mo, ha? At sinabi nga sa akin ng nurse ang kahusayan mo sa ginawang operasyon. Kumusta ang kanyang paningin? 20 araw ang hintayin bago mabuksan ang tapal sa kanyang mga mata. Tsaka lang natin malalaman kung nagtagumpay nga ako. Hello? Apo. Dr. Mario Gomez, telephone. Yes? Ngayon din po. Bakit? Kailangan ako sa opisina ng direktor eh. See you later. Norma, wala mo ba ang doktor? Siguro darating na yun. Ngayon ang araw ng kanyang bisita sa'yo eh. O, ayun na. Sabi ko't dadating na eh. Kanina pa namin kayo inihintay eh. Kasi napadaan ako sa direktor eh. Batay muna, tila malamig na dito. Mabuti pa ihati mo natin sa kanya sila eh. Hindi naman siguro makakasama sa akin. Hindi ko lang makasagap ng simoy ng malamig na hangin. O bueno, hindi na bali Norma. Ako naman ang mag-atin sa kanya ha. Yes, doctor. Tumindig nga sandali. Hindi ka ba nahihilo? Hindi. Kailan pa kaya ang tapal nito sa aking mga mata? Mga ilang araw na lang. Magtitiis ka pa ng konting panahon. Matagal na ako nagtitis sa kadilim ng ito. Ako'y nabubuhay lamang sa bumibili at sa pangarap. Sa mga sandaling wala ko, pilit ko ilalarawan sa aking binita ang anyo ng daigdig na sinasabi mo.
Ang mabuti mong gawin ngayon ay dalangin sa Diyos na sana'y maging tagumpay ang aking pagtistis na ginawa sa iyong mga mata. Idalangin natin maibalik ang dating iwanan. Sa mga bagay na yun ay wala akong alinlangan. Buo ang aking pananalig sa Diyos, ngayon din sa iyo. Isipin ko lang na ako'y makakakita na, ay nag-iiba yung aking pananapit. Pagkatapos ng kadilimang ito ay makikita na rin kita. Ikaw na pinagkakautangan ko ng lahat. O ano't hindi ka kumikibo? Hindi ka ba masisiyahan kung makita kita? May nasabi ba akong nakasugat sa iyong damdamin? Wala naman. Maligaya ako ngayon. Pagkat nasisya ko na makakita ka. Yan ang ibig kong marinig. Sa pagbabalik ng aking paningin, ikaw ang ibig kong unang maksudya. Nais ko ipangako mo sa aking bagay na yan. Gagawin ko lahat ng aking makakaya upang ang lahat ay maging maganda sa iyong paningin. Ano ba ginagawa mo dyan? Kasi malinis yung kama ko eh. Hello, Josie? Guess who? No, this is Eddie. Ano ba kailangan mo? Kailangan sana ako sa iyo eh. Sa iyo ko na muna iiwanan si Miss Villarama. Total tapos na rin lang pag-tistis na ginawa ko sa kanya. Bakit ako? Hindi ikaw. Kasi may kumakausap sa akin dito eh. Napanatural. Ed, pakinggan mo naman ako. You know? Hindi nurse. Kinakausap ko yung kapatid ko eh. Ikaw naman. Alam mo naman, ikaw lang ang mahal ko eh. Mario, alam mo naman wala akong panahon sa mga bagay na yan, ba? Tungkol sa aking pagaling. Utos ng direktor na dumalo ko sa konferensya ng Southern Islands Hospital. Kaya habang wala ako ito, nais ko sana na ikaw na bahala kung Cinderama. Ako? Sandali lang, ha? Bakit ako magiging wet nurse sa isang bulag? Di kunin mo yung kanyang special nurse. Binabayaran naman yun, ha? Hindi naman ako magtatagal, eh. At wala naman akong dapat tingnan ng tulong, kundi ikaw. Ang gagawin mo, tingnan lamang ang kanyang mga kailangan. Kailan naman ang alis mo? Sama ka naman ng umaga. Ano, payag ka ba? Bueno, alang-alang sa kabaliwan mo sa bulag na yan, gagawin ko. Wala ka na ba ibang bilhin? Wala na, Eddie. Siguro, bago dumating ang araw ng pag-alis ng tapat sa kanyang mga matay na. Basta siya ang bahala sa mga professional services ko, ha? Josie? Ano yung gabi, oh? Ano naman tingin ko sa mga babae para sa kapatid lang yun, eh. Select ka. 7:30, ha? Okay, bye-bye. Mama. Maaga kayo nakatapos ngayon, Doktor. Oo, katatapos ko lang makipagkita sa direktor, eh. Hindi po naman siguro masamang balita. Hindi naman. Tungkol lamang sa pagdalo ko sa isang konferensya ng mga mediko sa Cebu. Marahil abutin ako doon ng 5 o 6 na araw. Kailan naman ang inyong alis? Bukas. Kumusta naman siya? Mabuti po. Tungat dadalang ko siya ng gatas. Ibabalita ba ninyo sa kanya? Tayo. Miss Villarama, ito na ang gatas. Ano lagay mo ngayon, Dolores? Doktor, hindi ko kalahin alas 5 na pala. Hindi, alas 3 lang. Kapaga lang ako ngayon, eh. Alas 3. Sana'y nakikita ko ng pagganang panahon na katulad ninyo. Sa akin ang mga araw ay parehong lahat, tawang kadiliman.
Ang lahat ng yan ay matatapos na rin, Dolores. Yan sana ang iyong panaligan. Nananalig ako at naniniwala sa inyo. Kung minsan, ako'y natatakot at nawawala ang aking mga pag-asa. Ngunit pagka narinig kong inyong boses, ay naglalahong lahat ang aking pangamba. Wala ka nang dapat ikatakot ngayon. Kung tungkol sa aking mga mata, ay wala na nga. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo ba nalalaman na pagkatapos na baguhin mo ang aking buhay, ay naging bahagi ka na rin? At kasunod nito ay ang iyong pagpapaalam. Hindi. Hindi sa ganyan. Ako hindi mo pa nakikita. Sa loob ng ilang araw ay makakakita ka na rin. Tsaka mo na magagawa ang pagpapasya sa iyong sarili. Alam ko ng aking makikita. Isang daigdig na lipos ng kagandahan. Katulad ng sinasabi mo sa akin. Yan ay maaaring maging isang pangarap na ginawa natin dalawa. At gagawin kong lahat upang yan ay maging isang katotohanan. Yan ang pangako ko sa iyo. Ngayon ay kinakailangan makapagpahinga ka na. At ako naman ay aalis na upang harapin ang aking mga gawain. Babalik ka ba? Ako'y laging nasa piling mo. Aba, Dr. Gomez. Ito ba maayos ang inyong kapatid? Oo, kaalis lang. Galing na sa airport ngayon eh. Ano, kumusta ang pasyente? Nahihimbin po siya. Pinagbilin siya sa akin ni Mario eh. Alam mo, sa panahon ito, ang hirap makakita ng babae na may napaganda naman. Are you looking for store about, honey? Don't honey me, you bubblehead. Anong ginagawa mo sa sili ng milyonaryong yon? Sa pasyente ba o kay Norma? Jealous ka na naman. Alam mo naman, ikaw lang Ang kamay mo! Talaga napakabilis nito ah. Ayaw ka maniwala sa akin. Isampu na yun. Oh. Oh, lovely day, Miss Campos. Oh, kung ano na naman ang iisipin yon. Doon ka na nga. Yes? O, ito nga. Norma, o bakit? Kumikirot ang kanya mata. Oo, ngayon din. Doktor, dali ho kayo. Bakit? Tila ho siya nababalisa. Ano bang pakiramdam niyo, Miss Villarama? Mahagding-hagdi ang aking mga mata. Sumasakit ang gilid. Gawa yan ng bandage sa inyong mata, matagal na kasi. Talagang ganyan na kuminsan. Kumikirot ba? Gusto ko nang malis ang tapang na ito. Hindi na ako makatiis. Huwag mong galawin ng ganyan. Miss Villar, pumunta ka sa instrument room. Kumuha ka ng boric acid solution, scissor, bandage, complete dressing set. Doktor, hindi Di ba? ba ano din ang utos ko? Yes, Doctor. Then hurry up! Sandali lang at alisin na natin ang bandage sa mga mata. Mabuti nga. Pero hindi kayo makasama. Palagay ko hindi na eh. Matagal na naman eh. Tsaka ibig ko rin malaman ang wakas na aking operasyon. Sana'y makakita na ako. Sa palagay ko eh, wala ka na dapat alalahanin. Gabi naman ngayon eh. Kinang mabuti at nang hindi ka masilaw sa liwanag. At huwag ka matakot. Kung sakali masariwa pa yung sugat sa mata mo, eh maaaring mang ibalik yung bandage. Ang kailangan lamang natin ngayon ay malinis yan at nang maalis yung kumikirot sa mata mo. Salamat, Doktor. Ngunit natakot ako. Ako bahala sa iyo. Huwag kang matakot.
mo na ang bandage ngayon, ha? Ipikit mo yung mga mata at huwag mong ididilat hanggang hindi ko sasabihin. Kinakailangan unti-unti sanayin sa liwanag. Ihanda mo ang flashlight at head mirror, ha? Yes, Doctor. Ito isang panaginip na din katotohanan. At ang lahat nito'y utang ko sa iyo. Wala ka dapat alalahanin. Ito isang tagumpay ko rin. Now, wait a minute. Don't excite yourself. Kailangan ng pahinga ka pa. Binabati ko kami sila, Rama. Norma, tumpak ang aking mga guni-guni sa hugis ng iyong mukha. Ngayon hindi mo na ako kailangang akayin pa. Nakikita ko na kayong lahat. At pati ikaw ang unang kong nakita. Hindi na ba niyo ako kailangan, Doktor? No, that's all. Ngayon lang kita nakitang ngumiti at lubos na masaya. At ngayon lang nawala ang ulap sa iyong mukha. At napakagandang mukha. Paano nakahakita na ako? Ikaw ang ibigay nito sa akin. Sa wakas ay natupad ng aking dalangin na nauli ang aking pamilya. At natupad din ang inaasam ko sa pagbabalik na ito. Ikaw ang aking unang makita ng katalamatan. At magmula ngayon, wag mo na akong tatawagin ng Dr. Gomez, ha? Ang gusto ko ay sa tunay kong palayaw, Eddie. Yan ang gusto ko. At simula bukas, ay malalasap mo na lahat ng ligayang ipinagkait sa'yo. Kinakailangan ka magsaya. Manood ng sine, mag-party, mag-dancing, pumunta sa nightclub. Kung anong inakala mong mabuting gawin ko? Bueno, mabuti ata matulog ka na at bukas natin pag-usapan mga bagay na yan, ha? Opo, Doktor. Eddie. Eddie. Norman. Kaya ka lamang papasok sa kanila. Bakit po, Doktor? Wala naman, hindi ko naman lamang hindi gising na siya. Kung sa pag-almusal lang siya, babalikan ko siya sila upang ayusin naman siya. Teka nga muna. Wala ba naman siya na itatanong sa'yo tungkol sa akin? Anong ibig niyo sabihin, Doktor? Ibig ko sabihin nakita mo naman ang ayos namin gabi. Bukod sa kanya paniwala na ako nag-opera sa kanya. Siya nga po, Doktor, ngunit wala naman siyang binabanggit sa aking anuman. Salamat. Ang nais ko sana, Norma, ay manatiling gayon ang kanyang paniwalang ako nagsauli ng kanyang paningin. Ngunit, Doktor, hindi Isang ba... pakiusap, Norma. Ayaw kong biguin ang pagkakataong yun. At isa pa, ayaw ko namang masira ang kanyang magandang paniwala tungkol kay Mario. Hindi ko kayo maintindihan. Nais ko mabigyan ng katarungan ng paniniwala ni Dolores na ako si Mario. Kung makita niya si Mario, pihong magbibigo siya. Alam mo naman ang pagkakaiba namin dalawa. Utang na loob, Doktor. Wala akong kinalaman sa ibig ninyong mangyari. Ang pasyente niya ay pinagaling ng iyong kapatid. Ngunit ang gagawin natin ito ay alang-alang sa kanya. Ikaw lamang ang nakatatalos ng lahat at ikaw lamang makatutulong sa akin. Ika na natin pag-usapan yan. Kailangan na ako sa silid ng pasyente. Excuse me. Pa,
Bihis na pala kayo. Anong ganda ng umaga ito? Sa unang pagkakataon ay nakita ko mga gandang bagay sa aking paligid. Salamat sa kanya at nadama ko ngayon ang lubos na kasiyahan ng tunay na buhay. Hindi ba isang malaking biyaya ito yung Diyos na makita mong lahat, makita mong mapagay ng iniibig? Ang tignan mo, oh. Ang gaganda ng bulaklak na ito. Hindi siya nakalilimot ang padala ng alaala. Ah, maganda naman baro ko? Maganda. Maayos ang buhok ko? Hindi ba natalawin niya ako ngayon? Siguro po. Sabi ng doktor, ipasasama raw niya ako sa lahat ng kasayahan. Ibig ko, ipiling mo ko ng magandang damit na lalong bagay sa akin, ha? At alam mo, lalo kong iniisip na kung ako iibig, ay iingatan ko lang sa aking sarili. Pagkat nadarama ko pang konting kahihiyan. Ngunit ngayon, ay parang malayo kong ipinagkatapat sa iyo na siya'y aking iniibig. At yan ay parang ipinagmamalas ko pang malaman mo ngayon. Siya nga po. Ito na siguro ang tunay na kaligayan sa aking buhay. Ano ha? Siya at ako. Maleta ko, ha? Eh, kumusta nga pala ang pasyente sa room 29? Hindi na bala ko na. Welcome back, Doctor. Thank you, Miss Reyes. Ibig ko sana... Miss Reyes, Yes, Doctor. saan na rin si Miss Villarama? May 3 araw na umalis sa ospital. Umalis? Bakit? Eh, maliwanag na lang kanyang mga mata. Maliwanag. Inalis na bang benda sa kanyang mata? Sino nagalis? Ang mabait ninyong kapatid. Pero bakit ikalabing siyam na araw lamang ngayon? Baka may iba namang paraan ng inyong kapatid. Ano ito yung sabulin nyo? Senyorita mo? At Didi Carden? Ha? Didi Carden? Oo. Salamat, ha? Talagang napakasinungaling mo. Ayaw ka kasi maniwala. Basta pag sinabi... Mario! Sino yun? Halika. Oh, kailan ka pa dumating? Dolores yung aking kapatid na kagagaling na sa mga ospital sa Kabisayan. Siya rin ang doktor. Aba, makamukha kayong dalawa. Hindi lang dahil sa kanyang... Tagumpay. Nakakakita na kayo ngayon. Yan ay utang ko kay Eddie. Siya nagsorry ng aking paningin. Hindi ba? Hindi lang niya pinabalik ang aking paningin. Ipinakita niya sa akin ng daigdig. Kaya utang ko sa kanyang lahat.
Binabati kita, Eddie. Naparito pa kayo upang sunduin si Eddie? Hindi na ako bale. Maaari ako maghintay. Dinaramdam ko nagambala ko kayo. Dumalaw naman kayo dito sa amin. Sa lahat ng oras ay bukas ang aming tahanan para sa inyo. Matutuwa ko sa inyong tagumpay. Salamat. Duty ka ba ngayon? Opo, Doktor. Nakita na ba niya si Mr. Rama? Oo, sa mga kasi nakita ko din siya. Nabayaran ka na sa pag-special nurse mo? Oo, bago siya malis dito. Ngunit, ang ibig ko sabihin ay, kailangan ka Alam ko. Yan din ang sabi niyo sa akin. Hindi, Doktor, hindi dapat mangyaring ganyan. Natin pag-usapan ng bagay. At ako napagaling siya sa talapang. Paano naman ang sarili ng kaligayahan? Una na kaligayahan daw eh. Nakapagbibigay sa ibang sa ibang tao. Nang bumalik ang kanyang paningin at nakita niya yung kapatid, ay siya napag-usila ng pagsasalamat at pagtingin. Norma, nais ko sana mga ako sa akin. Tungkol sa ano, Doktor? Nangyari na rin lamang ang ganyan. Ay sarili na natin yung totoo na kalaman. Palagay niyo ba? Iyan mo na. Si Ede hindi naman yung natin. Igalang na lamang natin ang pangyari. Kayong bahala, Doktor. Ay na lang titigil mo namin. Mario? Nagagalit ka ba sa akin? Magagalit? Bakit ako magagalit? Dahil sa akin yung ginawa. Bakit? Akala mo ba masama yung ginawa? Hindi. Nagayon pala eh. Bakit ako magagalit? Alam mo magsasabi ako sa'yo ng katotohanan. Siya't ako eh. Siya't ikaw eh ano. Sa madaling sabi, kami nagmamahalan. At sa oras na kami... Alam mo na. Hindi ko inaulis na siya mahalin mo. Wala akong pakialam sa inyong dalawa. Ngunit huwag mo sana siyang itulad sa iba mo nakikilala. Siya mabuti at malaki ang kanyang inasahan sa kanyang buhay. Yan ay higit ka nang marunong kaysa sa akin tungkol sa mga babae, ha? Si Dolores ang sinasabi ko. Kilala kong kabutihan na sa kanyang puso. Marahil yun ang bagay na hindi mo nalalaman. Alam mo nga sa isip ko, ikaw yung nagmamahal sa kanya at nagsiselos ka lamang sapagkat akong kanyang iniibig. Nagkakamali ka, Eddie. Nag-aalala lamang ako sapagkat kilala na kita. Ikaw ay isang taong hindi marunong magpatawad sa mga babae na lipos ng kabanalan. Yan ang kinatatakot ko sapagkat gusto na nga yan, Mario. Kung nakala mong paliligaya mo siya, ba't hindi mo ipagtapat sa kanya na minamahal mo siya? Bakit? Natatakot ka ba? Hindi mo ba napadala ito sa Ward 2? Napadalan po, Doktor. Okay, balik mo rin ulit. Sabihin mo kay Dr. Castro na si Kasuhin niya. Tuloy niyo na ito, ha? Opo, Doktor. Sabihin mo lang, importante yan, ha? Opo, Doktor. Mr. Gomez, telephone. Thank you. Yes, Dr. Gomez speaking. Eddie, si Dolores ito. Bakit hindi ka na naman dumating? Kayo na pa kita hinihintay. Aba, hindi. Sandali lang, ha? Nurse, pakitignan mo kayo yung pasyente sa 314, ha? Yes, Doktor. Miss Campos, pakidalangan niyo yung kay Dr. Castro, sabihin niyo, emergency lang yan, ha? Opo, Doktor. Hindi ko na sana naisaksan ka ng ganito. Miss Eddie, wala ka ng pangakong sinupad. Hindi mo ako tinatawagan. Bakit? Ano bang aking nagawa upang ako'y pasakitan mo ng ganito? Kung ako'y wala ng halaga sa'yo, bakit hindi mo ko tapatin? Kahit ikamatay kong katotohanan, walang kailangan. Kat. Hindi
Dolores. Ang ating pag-ibig ay hindi kasinungalingan, kundi isang wagas na katotohanan na siyang tanging bibigay kulay sa aking buhay ngayon. Iniibig kita, Dolores. Iniibig kita. Kung magkapaniwala lamang sana ako sa iyo, katulad ng dating bago pa nagliwanag ang aking mga mata. Iniibig kita, Dolores. At kung ito'y kasinungalingan ay hinihiling ko sa Diyos na ngayon din parusahan niya ako. O Eddie, bakit ba hindi ko pa ako napaligaya kung naririnig ko lamang yung sinig? Kaysa kung tayo makasinig. Kailangan ba bang may mamagitan sa ating kadiliman upang tayo muli magkaunawaan? Kung yan ang kailangan ay na ito, bawiin mo na muli ang aking paningin. Magbalik na lamang ang dating kaligayahang nadarama ko sa iyong piling. Huwag ka magsalita ng ganyan, Dolores. Kung ako may nagkulang sa'yo, patawarin mo ako. At kung kaya ako nagkaganon ay dahilan lamang sa karamihan ng aking mga gawain. At simula ngayon ay gagawin ko na ang lahat upang magawa ko lahat ng aking pangako tungkulin sa'yo. Iwan ko ba? Sinasabi na ng aking isip, huwag na kita paniwalaan. Init ikaw naman ang aking puso, ako'y masiwala sa'yo. Ano? Hintayin kita, ha? At pag hindi ka dumating, akong pupunta dyan. Ba, wag? Wag? Hindi, ang ibig sabihin eh, yan mo't pag natapos na aking mga gawain dito, pipilitin ko makarating ka na agad. Okay. Nasaan ang aking kapatid, Dr. Gomez? Kanina pa ho siya umalis. At ang sabi niya, baka mamayang hapon daw siya darating. Doktor, gusto niyo kung nasa 3:14 ay tumaspo ang lagnat. Sige, mauna ka na. Aba, Dolores! Kumusta ka? Ang akala ko, nakalimutan mo na kami lahat. Ikaw nga nagmamalaki dyan eh. Ilang beses ko na sinabi kay Erin daling ka sa bahay upang makasama naman tayo. Kung kahit kailan ay hindi uman... May wahan ko muna kayo, ha? Sila siya ang hinahanap mo. Oo, sabi niya ginamit daw ni Mario ang kotse. At Norma, ano ba nangyayari? Wala naman. Tayo na, andyan lang naman siya eh. Ilang beses mo kita magsasabihan ng layuan ako. Pakikinggan mo lamang ako, ba? Tapos na sa atin ang lahat. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Ano ba nagawa kong kasalanan? Ang kaibahan ko sa mga lalaki rito, hindi ako marunong magsinungaling sa aking sarili. Nakapaglakbay na ako at nalalaman ko kung ano mabuting pamumuhay. Akala mo ba niligaya akong magtrabaho dito sa loob ng 10 taon? Sa sweldong binibigay nila sa akin? Huwag na. Ang gagawin ko, magtatayo ako ng klinika, mas malaki pa rito. At alam mo ba ang gagawin ko paraan? Alalang mo dali, pagkakasal ako sa isang mayamang babae. Tingnan mo ang iyong paligid. Yan ay nangyayari araw-araw. Sapagkat ganyan ang negosyo. At yan ay walang kinalaman sa akin damdamin para sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang nakita ko sa iyo. Nagtataka ako kung paano ka maaaring mabuhay sa ganang sarili mo lamang. Kung hindi makakaakala sa direktor, nais ko madala ngayon ang aking report sa direktor. Mukha? Tingnan mo ba pag-ibig? Tingnan mo! Malaman mo isang mahalagang bagay. Ang buhay hindi pawang kagandahan. Nariyan ang mga kawawa sa lantahan. Ang mga mukhang lipos ng kapangitan sa kanilang pilipit na buhay. Yan ba ay nararapat mong pagtakhan?
Hindi kita pinatawag dito para makita mo ako. Ngayon nandito ka, gawin mo lang yung gusto. Hindi ko pinakikita sa mga tao aking mukha. Ngunit ngayon, tingnan mo! Tingnan mo! Malis ka na rito! Balikan mo ang magaganda mong bulaklak at masusuyong awitin. At magtago ka na sa iyong mga panaginip. Marahil kung pagsisikapan mo mabuti ay matitigang katotohanan din yun. Patuwarin mo ko, Mario. Hindi ko nga sinasasakit ng ganyan. Limutin mo natin ang pangyayari. Wala nang halaga ngayon ang mga bagay na yan. Hindi na ito'y maunawaan mo ko. Ang sinabi mo ngayon ay walang katotohanan. Hindi ko lang inaasahan na... Ba ako'y ganito? Ganyan ba? Hindi, Mario. Alam kong dahil dyan ay kinapuotan mo ako. Hindi kita kinapupuotan. Ngunit, inaakala ko lamang wala na tayong dapat pag-usapan pa. Itulot mo pa alam na muna ako sa'yo. Mario, nais kong maging kaibigan mo ako. Dahil sa naawa ka sa akin. Hindi. Ako ang nangangailangan ng tulong. Nangako'y pulakpay. Naging karaniwan na sa akin ang lahat. Alam ko noong hindi ako maaaring mabuhay katulad ng ibang tao. At umasa sa lahat ng bagay ng mga kapamilya sila. Nabubuhay ako nag-iisa. Wala akong hinihingian naman. Kilala kong yung kapatid at bigla nagbagong lahat. Dinala niya sa akin ang kagandahan at liwanag ng buhay. At sa unang pagkakataon, ay nalaman ko noon ang kaligayahan at hangarin. Hangarin na dahil sa kanya. Upang ako'y maging marapat sa kanya. Ngunit ngayon... Ngayon ay nasa'yo lahat ang gusto mong mangyari. Hindi. Ngayon lalong hindi ko malaman kung anong tunay kong hinahangad. Nagbagong lahat at sigit dyan ay si Eddie. Hindi ko malaman kung anong aking gagawin. Dahil nilapitan mo siya upang tulungan ka sa iyong kabulagan. Tumanaw ka ng utang ng loob sa kanya at ipinagkamali mong pag-ibig ang bagay na yan. Kaya, hindi dapat pagtaka ng bagay na yan. Hindi. Ganito ang nalaman ko. Nang panahon yun ay labis ko siyang inibig. At maaari mo kong pagtawanan kung gaano pag-ibig na yun. Araw-araw ay lagi ko siya nakakausap. Ngunit sa tuwing siya'y aalis, ay parang dumarating sa akin ang kamatayan. Oo, inibig ko siya. Ngunit siya ay hindi na ang dati. Nawala sa akin ang lalaking aking inibig. At ang lalong masakit ay ito. Marahil siya'y talagang hindi nabuhay kundi sa aking puso lamang. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang buhay magiging kainip-inip kung lang bagay na yan. Salamat at pinabayaan mo kung makapagsalita sa halip na ako'y kaawaan. Ngayon ba'y magkaibigan na tayo? Nais ko sana makatulong ka sa iyo. Labis mo na ako natulungan ngayon. Nang ako'y pumasok sa sulit nito, ay parang natapos na sa akin ang lahat. Ngunit pagkatapos na makausap kita, ay napanatag ang aking puso. At ako nang hindi nadama ang ganito. Magmula nung... Doktor, ako ba'y sumailayan na sa inyong pag-aalaga? Anong ibig mo sabihin? Ang inyong palad. Kung hindi ako nagkakamali, pinanahawakan ko na nung ako'y bulag pa. Ito hindi mo dapat pagtaksan eh. Alam mo naman kami ni Eddie, kambal. Kaya kahit ang aming palad eh, magkapareho na din. Ang ibig... Excuse me. May maitutulong ba sa Dolores? Norma, may nangyayari sa akin na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko malaman kung ano. Ngunit mahalaga at nagsasabi sa akin na dapat kong panaligan. Tulungan mo sana ako, Norma. Ako kaya'y bulag pa ngayon sa mga bagay na dapat kong malaman. Anong ibig mo sabihin? Ewan ko ba? Ngunit hindi ko na matiyak ang katotohanan ng mga bagay na yun. Marahil ay kailangan mong konting pena. Kaya na, Dolores, sumagit ang hindi. Tungkol ka, no? Tungkol din sana siya yung Villarama. Alam kong wala akong karapatang magsalita sa inyo ng ganito. Ngunit, paano naman ho siya? Bakit? May karamdaman ba? Wala naman ho. Ngunit, ang ibig ko sabihin ay, paano naman kayo? Pabayaan natin ang pangyayari sa gayong kalagayan. Sabagay,
maligaya siya ngayon. Sapagkat buo ang kanyang akala na ang iyong kapatid ang nagpagaling sa kanya. Bakit hindi mo sabihin ang katotohanan? Hindi na kailangan. Nangyari na lahat at dapat manatili yun upang huwag naman masira ang kanyang paniwala at paligayahan sa kanila. Paano ang kasisiyak yan? Sigit sa atin ay nalalaman mo ang galing ng iyong kapatid. Bakit ako magkakaila sa aking sarili? Dahil kung ito, alam ko namang hindi ako maaaring magpaligaya sa sino man sa iba. Kayo inibig na niya. Walang pagbabago sa kanyang bagay niya. Malaki ang pagbabago. Sapagkat na may bulag pa siya. Oo nga. Ngunit ang kanyang puso ay hindi napibulag kailanman. Sapat nang nalaman ko na pagaling pa siya. Isang duwag lamang maaaring magkaila sa kanyang sarili, si Dolores. Ang katapatan ay... Miss Villa, sa palagay ko alam ko naman ang aking ginagawa. Huwag mong ipilit sa akin at tungkol kay Conchita ba? Wala akong kinalaman sa kanya. Alam kong hindi kita dapat tumulong. Wala akong karapatan manghimati sa iyong buhay. Ngunit alam ko rin na kumuwala ko sa akin, kumuwala ng halaga ang lahat. Katulad ng pagkawala ng liwanag sa daigdig na ito. Masyado ka naman mapangarap, oh. Ang isipan mo ay punong-puno ng hangaring walang katotohanan. Kung kasalanan ang gusto mo, may bibigay ko na sa iyo yung bagay na yan. Nakita mo, naihandog ko na sa iyo ang lahat ng ligayang nabibili na sa lapi. Kulang pa ba yan? Eddie, nung madilim pa sa akin ang lahat, ipinakita mo sa akin ang kagandahan ng buhay. Ako'y nanalig sa iyo. Pinaniwala mo ako sa magandang katotohanan hindi ko nakikita. Ngunit ako pala'y nagkamali. Ang buhay pala'y lipusang kapangitan, pagkukunwari at pagbabalat kayo. Higit ko pang iibig ngayon, mabulag na muli upang takadiliman ay makita kong tunay ng liwanag ng aking nasirang paniniwala. Eddie! Sinusundan mo ba kami? Tunay na hindi ka rin pala nagbabago tulad ng aking pagkakilala sa'yo. Ngunit, Mario! Bakit mo siya ginanon? Eh, gusto ko eh. Kasi ikaw wala kang nalalaman tungkol sa mga babae. Tingnan mo, na isang kasintahan, wala ka. Kaya mo siyang matutong humabol. At sa ganun eh, mapagbigay siya sa aking mga kahilingan pagdating ng araw. Si Dolores hindi katulad ng mga babaeng nakilala mo. Kung kaya kanya iniibigay dahil sa kanyang pagkakalang ikaw ay ako. Kaya hindi kita papayagan na siya ipasakita mo ng ganyan. Ah, ganon. Bueno, kung nakakala mong mapapaligaya mo siya kaysa sa akin, yun, sundan mo. At ipagtapat mo sa kanyang buong katotohanan. Maghintay ka rito at kakausapin ko siya para sa'yo. Aking sisikaping ibalik ang katiwasayan ng kanyang loob na iyong ibinasak. O hindi ko kailangan ng iyong tulong. Ako nagpapaganap na ikaw, hindi upang tulungan ka, kundi alang-alang sa kanyang kaligayahan. Higit kanya kailangan ngayon. Dolores, patawarin mo sana ako. Sabi mo nung ikaw ay isa pang bulag na ako nagpakita sa iyo ng kagandahan ng buhay. Yan ay hindi totoo. Sapagkat ang kagandahan yan ay laging taglay ng iyong puso. Ako ang bulag noon. Sapagkat nasa akin ang pahit at kabalisahan. Natagpuan ko nga liwanag at kapayapaan, ngunit tunay din namang nabulit ako muli sa kadiliman. Ngayon ay ikaw na lamang makapagliligtas sa akin muli, Dolores. Huli ng lahat, hindi na kita maaaring paniwalaan. At ito'y nababasit mo. Paniwalaan? Hindi ko inaangal na pagpaniwalaan. Pakinggan mo lamang ang iyong puso. Maging ano man ang sabihin ko ngayon at gawin ay may isang bagay na hindi na maaaring magbago. Iniibig kita, Dolores. Hindi na tayo maaaring bumalik pa sa isang kahapon. Maaari, Dolores. Magsikap tayo muli. Napaligaw lamang tayo sa ating landas. At lahat ng yan ay matatagpuan natin muli kung babalik tayo sa nakaraan. Eddie, bakit kaya sa ganito pa kailangan matapos ng lahat? Kahit nung pang hindi ako nakakita, binigyan mo ng liwanag ang aking puso. Kaya maging sa iyong mga salita, para ko na nakita ang kagandahan ng iyong mga bulaklak na binigay mo. Ang mga bulaklak na yun ay lanta na. Iyan na lang nasa alaala ko ngayon. Mga talulot ng bulaklak na yan ay puting-puti. At parang mga anghel sa langit na busilak sa kanilang kawalang malay.
Wala din pagbabago sa Lopez. Langit din kulay bukaw. Maliwalas. At walang ulap na maaaring magpatilim sa kanyang mukha. Langit? Ibang langit noon at iba ng langit ngayon. Tahatak pala ng maitim na ulap ang sinasabi mong kalangitan. Ngunit kung makikinig ka sa akin, ang ulap na yan ay magiging ulan. Nahuhug ka sa ating daigdig. Ewan ko ba? Ngunit sa akin palaga ay higit na magandang iyong paglalarawan kaysa sa tuyenaan niyo ng mga bagay na yan. Marahil nga. Sapagkat kung tayo magkapiling, ang lahat ng aking tingnan ay lalong maganda kaysa dati. Mario, bakit ka pa ba nakipag... Yes, Doctor. You need something? Sana pakiusap kung maaari. Tungkol sa anong bagay? Doktor. Alam po ninyo, Direktor, nais ko sana mapalipat sa Cebu. Sa Cebu? Opo. Sa palagay ko mas kailangan ko ng aking paglilingkod. Kung sa bagay, may kahiling ang ospital ng Cebu. Ngunit hanggang ngayon, hindi ko pa masagot. Ang dahil sa kailangan ko muna mapag-aralan yung bagay na yan. Kung ganun po una na ako nakikiusap sa inyo na ako na ipadala niyo doon. Bueno, Doktor. Kung yan ang ibig mo, magbahala. Maraming salamat po. Kaya alis mo. Ito na rin madaling panahon po sana kung maaari. Ngayon hindi, telegrama ako sa Cebu. Malalaman mo tayo nakaalis. Thank you, sir. Walang direct line sa Cebu, ha? Nakaya sa Maynila. Okay. Thank you. Doktor, Norma, alam mo ba kung nagpadala na ng telegrama ang director sa Cebu? sila nagmamadali kayo sa pagalis. Yun ang tanging para magagawa ko ngayon. Hindi na ako kailangan lumagi pa rito. Dahil ba sana natatakot kayo sa katotohanan? Alam mo naman ang lahat. Hindi ko na kailangan ulit-ulitin pa ang dahilan. Ay totoo makailang beses ko ng pag-isipan ng bagay na ito at isa lamang ang kasagutan, ang paglayo. Hindi maaaring umibig sa akin, katulad ng pag-ibig na inalaan ko para sa kanya. Bakit hindi? Huwag mong hatulang ang isang bagay na hindi mo napitiyak. Maaaring katulad din ako ni Dolores. Dapat mong tanggapin ang iguhit ng kapalaran sa iyong buhay. Higit kang kailangan ni Dolores, katulad ng pag-ibig mo sa kanya. Kung lalayuan mo siya, hindi lamang ang sarili mo iyong pinatay, kundi pati na ang kanyang pag-asa.
nakikinig sa mga tugtugin. Ang mabuti pa, pakantayin natin si Dr. Mario Gomez. Oh, no. Pinaghintay ba kita ng matagal? Hindi naman, pero pag inulit mo, si Miss Campos ang i-date ko. Tayo na, Norma. Baka mabusin na sa kain. Ating pag-ibig tunay. Ang dami mong tao na isa. Eddie, sino yung maawit? Hindi mo kilala ang boses niya. Yan si Mario. Siya ang Crosby namin dito eh. O bakit? Di ba gusto mo ka ng tinig? Hanggang sa Oo, baka singer siya. O tayo sa asap ng mga... kahit ang buwan ay tuluyan maglaho, di ka rin mawawagi sa aking puso. Ating pag-ibig ito na sa dusa at bagaban, sa bawat hirap may awit, sa bawat batin may kulay ang langit, sapagkat wagas ang ating Mario. Kanina ko pa sana ibig sabihin to sa'yo eh. Ngunit hinintay ko nga si Dolores. Ibig sana namin ikaw ang una makabatid. Inaasahan kong isang magandang balita marahil. Pagkakasal na kami. Binabati kita. Alam kong magiging maligaya kayo. Kailan ba? Sa isang linggo. Isang tahimik na kasalan lang. Wala naman sa mga kamag-anak dito sa Baguio eh. Tsaka siya nga pala, ikaw na sana maging best man ko. Dinaramdam ko. Bago naman yung araw na yun, papalipat na ako sa Cebu eh. Ha? Bakit? Kailan ang alis mo? Bukas. Oh, hindi ko alam na alis ka pala agad. Ngunit kung nakala mong inaasahan kong yan ang pinakamabuti kong magagawa. Bayaan mo batiyan kita muli. Excuse me. Sayang at hindi mo nanatili dito si Mario, no? O bakit? Anong nangyari sa'yo? Wala. Ang mga mata ko parang hindi ako nakita. Sinira ka. Umulit siya taas sa tulang kanyang mata. Dolores! Dali siya sa baba. Dali! Norma! Lumabag sa akin. Wala namang mangyari sa'yo, kaya huwag ka siyang mag-alala. Hindi ako makakita ng bibili mga aking paningin. Isa lang aking kapatid. Naroon pa siya sa taas nang pumanawag kami. Hindi ba niya sinabing paborito siya? Wala siyang bilin kundi daling ko raw dito sa Dolores at pagsabihan kayo. Eddie, utang na loob gumawa ka ng paraan. Natatakot ako. Oo, ngayon din. Norma, dito ka muna sa kanya tabi, ha? Saan ka pupunta? Babalik ako agad. Ihanda ko lang mga kailangan. Mario!
Akala ko hindi ka na darating ah. Ano ginawa mo sa kanya? Wala, hinihintay nga kita eh. Sinabi ko na sa'yo mangyayari. Ngunit hindi mo ako pinakinggan. Ano ngayon magagawa mo sa kanya? Hindi ako handang makinig pa sa iyong sermon. Kung nagkamali ako, alright, kasalanan ko. Ngunit ikaw ang kanyang doktor. Siya ang iyong suliranin. At kung mabulag siya, ikaw nang bahala ba? Ikaw ay nakasisirang puri sa iyong profesyon. Sa lahat ng panahon ay pinagbigyan kita. Ngunit ngayon tapos na aking pagbibigay sa iyo. Layon mo ko. Anong gusto mo ngayon? Anong gusto mo ngayon? Libre na ako ngayon, kaya masusupat na ako. Huli ka na, Eddie. Natatandaan mo ba ang sinabi mo sa akin? Na ang kinakailangan mo pang asawa mo ay mayaman upang ikaw ay lumigaya? Pwes, sinunod ko ang payo mo. Ngayon meron akong mayamang nobyo. Kaya, patas na tayo. Rumba, meron akong kwarta. Tumama ka sa kita, bibigyan kita. Lang, What have I done? lang. Bibida. Handa mo ngayon siya. Anong gagawin mo? Huwag ka mag-aalala. Gagawin natin ang mabuti para sa'yo. Masasaktan ba ako? Nais ko sana magtiwala ka sa akin. Speculo, Miss Miguel. Kahit kailan ay hindi nawawala ng pagtitiwala ko sa'yo, Mario. Ngunit yan ang hindi mo mapaniwalaan. Bakit ka gumawa ng ganito? Ito lang ang paraan kung malaman kong katotohanan. Mario, bakit ka nagtago sa akin pagkatapos na ako iyong matulungan? Paano mo inakala na pagkatapos ng aking pagkabulag ay... Dolores, nagkakamali ka sa iyong akala na... Napakabawa pala ng pagtitiwala mo sa akin. Ngunit ang bagay na ito ay... Mario! Mario! Kailangan bumabulag ako hindi upang ako'y mahalin mo. Bago pa ako nakakita, ay natutuhan ko nang ikaw ay mahalin. Hindi dahil sa pagkaakalang ikaw ay walang kapintasan, kundi sa pananalig na sa iyong katauhan na iipon ang mga katangiang magpapaligaya sa akin. Kung ayaw mo akong paniwalaan, ay wala akong magagawa. Iwan mo na ako. Huwag ka nang pakita sa akin kailanman. Ngunit sa iyong paglayo, iyong alalahanin, maging ikaw man ang pinakapangit na lalaki sa buong daigdig. Samantalang ikaw ay ikaw. Ikaw pa rin ang pagkamamahalin ko.